Dating Senador Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. Oral arguments para sa mga kaso laban sa General Appropriations Act itinakda ng Korte Suprema sa darating na Abril. Referral ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa House Justice Panel depende sa mga kongresista ayon kay Batangas Congressman Jervil Luistro. Serye ng mga lindol na yumanig sa Sultan Kudarat sumampa na sa 765 ayon sa FIVOX. Bawas presyo ng langis posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Kung gustong maibalik ng Kamara ang tiwala ng publiko, dapat hayaan itong maisampa ang anumang reklamong impeachment hanggat hindi pa nasisimula ng impeachment proceeding. Yan ang tugon ni House Assistant Majority Leader at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores, Vice Chairperson ng House Committee on Justice, nang tanungin sa mga hinalang may pagtatangkang harangin ang ibang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Opisina ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil ang impeachment complaints na inihain ng ilan pang grupo araw ng Huwebes, January 22. Wala sa Pilipinas si Garafil at nasa Taipei dahil bibigyan ng pagkilala ng pamahalaan doon. I think we should accept any and all impeachment complaints para at least hindi masabi ng taong bayan na sa filing pa lang pinoprotektahan na yung presidente. It is a process that we must go through. And if the House would really like to redeem itself in the eyes of the public, then it should do so by fairly accepting any impeachment complaint that may be filed now and in the future for as long as hindi pa nag-set in yung one-year bar rule. Hindi makapagkomento si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, Chairperson ng House Committee on Justice sa nangyaring pagtanggi ng opisina ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil na tanggapin yung ikalawa at ikatlong impeachment complaints na tinangkang ihain ng dalawang magkaibang grupo laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, araw ng Huwebes, January 22. Anya, nasa jurisdiction ito ng opisina ng Secretary General ng Kamara. Hindi pa rin tiyak kung ano yung magiging aksyon ng opisina ng House Speaker at ni Isabela 6th District Representative Faustino Boji III sa unang impeachment complaint na naipadala na ni House Secretary General Garafil. Dagdag pa nito, nasa desisyon ng mga miyembro ng kapulungan ng Kamara yung bilis ng referral ng reklamong impeachment sa House Justice Committee. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basehan ang nakasaad na grounds for impeachment laban sa Pangulo na may kaugnayan muli sa pambansang budget. Nakatakda sanang gawin ngayong umaga ang arraignment o pagbasa ng sakdal maging ang pre-trial para sa 7 akusado na umano'y sangkot sa 92.8 million pesos flood control project sa Panlilipan. Ngunit ipinagpaliban ito ng Sandigan Bayan 3rd Division dahil nais muna nilang resolbahin ang 7 posyon na inihain ng depensa. Ilan rito ay ang motion to quash information and withhold the issuance of warrant of arrest. Tela, ito ay upang masuri nilako ang seguridad at sitwasyon ng kulungan ng dating senador kaugnay ng hiling nito na mailipat siya ng PNP Custodial Facility dahil sa security concern sa BJMP Facility. Inaasahan ngayong isasagawa ng 3rd Division ng Sandigang Bayan ang inspeksyon sa New Quezon City Jail kung saan kasalukuyang nakakulong si dating Senador Bong Revilla Jr. Kasama niyang nakapiit ang 4 na kapwa-akusado na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig at Juanito Mendoza. Ayon sa depensa, isa sa mga dahilan ng paghahain ng mosyon ay ang mga naitalang insidente ng gang riot sa Quezon City Jail na umano'y nagdudulot ng panganib sa seguridad ng dating senador. Ayon kay Fadolion, kasama sa padadalhan ng sabina si dating Department of Public Works and Highways, Secretary Manuel Bonoan, dahil kasama siya sa kasong plunder na isinampa laban kay Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa Prosecutor General, dadaan naman ito sa proseso kung saan mabibigyan ng pagkakataon na tumugon ang mga nabanggit na opisyal. Kinumpirma ni Senator J.V. Ejercito na natanggap niya ang kopya ng ethics complaint laban sa kanya na inihay ni Atty. Marvin Aceron. Sa social media post ng abogado, sinabi ni Aceron na inihain niya ang reklamo sa Senate Committee on Ethics and Privileges.
dahil niya ito sa gross neglect of duty o malubhang kapabayaan sa tungkulin ni Senador JV bilang chairperson ng naturang komite. Bunso dito ng aniya hindi pagpansin ni Ejercito ng nauna nitong inihaing ethics complaint laban sa noong Senate President na si Senador Francis Escudero. Kailangan tukuyin at pagpasyahan ng komite kung sino ang magsisilbi bilang chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Ito ay ayon kay Senator J.V. Ejercito, chairperson ng komite. Aniya wala pa rin na itatalagang vice chairperson ng komite dahil hindi pa nako-constitute o nabubuo ang komite at hindi pa nagkakaroon ng organizational meeting. Magandang tanghali, Ella. Magsasagawa ng 2 araw na oral arguments ang Korte Suprema sa mga petisyon laban sa General Appropriations Act o GAA noong 2024, 2025 at ang GAA ngayong taon. Nakatakda ang oral arguments sa April 8 at 22, 2026 sa Baguio City. Bago nito ay magkakaroon muna ng preliminary conference sa February 4 sa Session Hall ng Korte Suprema sa Maynila. Walang kautusan kahit ang Department of Justice na nagbabawal sa National Bureau of Investigation o NBI na tumulong sa paghahanap at pag-aresto kay Charlie Atong-Ang. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, wala silang kapangyarihang gawin ito dahil ang pag-aresto ay kautusan ng korte. Dagdag pa nito, hindi totoo ang lumabas na impormasyong hindi nakasama ang NBI sa paghahanap kay Ang. Batay sa latest report ng PHIVOLCS mula January 19 hanggang January 23 ngayong Biyernes. As of 6 a.m., umabot na sa 765 ang lindol na naitala na yumanig sa probinsya. Gayunman, 30 lamang sa mga ito ang naramdaman na mayroong lakas na aabot mula magnitude 1.4 hanggang 5.2. Sa ngayon ay nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng anta sa buong probinsya ng Sultan Kudarat. Gayon din ang pasok sa trabaho sa ilang tanggapan ng gobyerno doon habang may ilan ang nagpapatupad ng blended work arrangement dahil sa banta ng serye ng mga lindol. Mariing sinagot ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang pahayag ni US President Donald Trump na nabubuhay ang Canada dahil sa Estados Unidos. Sa isang talumpati sa Quebec City, iginiit ni Carney na umuunlad ang Canada hindi dahil sa US, kundi dahil sa sariling kakayahan at identidad ng mga Canadian. Kinumpirma ng mga otoridad sa Spain na umabot na sa 45 ang nasawi sa banggaan ng 2 high-speed train sa Andalusia sa Spain matapos matagpuan ang 2 pang bangkay sa mga wasak na bagon. Mahigit 100 at 20 individual ang nasugatan sa aksidente na itinuturing na pinakamatinding rail disaster sa bansa sa loob ng mahigit 1 dekada. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng tren nitong mga nakaraang araw, umigting ang pangamba sa kaligtasan ng rail system ng Spain at nagbunsod ng panawagan para sa mas mahigpit na safety checks. Bilang tugon, nagdeklara ng 3 araw na National Day of Mourning ang pamahalaan. Patuloy rin ang investigasyon sa sanhi ng trahedya at ang banta na strike ng mga train driver.